Treasure Hunting Weekend mga ka-TH. Shout out sa lahat ng ating mga ka-TH at magandang araw sa lahat. Ang ating episode ngayon ay tungkol sa tuka ng ibon. Malaking marker ito na ulo ng ibon na may tuka. Merong mata at nakatusok yung tuka sa lupa. Kaya totoo talaga ang marker na ibon. Ito ay 75% completed, hindi talaga na 100% kasi pinatigil ng may-ari yung paghukay. Pero dito sa bandang dulo ng video, makikita nyo ang mga signs na nakuha ng ating mga ka-TH na tinulungan ko sa pag-detect nito. Kaya totoo ang tuka ng ibon na magtuturo sa treasure. Mamaya makita nyo sa bandang dulo ang legit na klase na ulo ng ibon na may tuka, may mata, nakatusok, nakaturo sa lupa, yung tuka niya. At may mga counter signs siya na mayroong 3 klaseng counter sign bago matagpuan. Anyway, shout out sa lahat ng ating mga ka-TH sa buong Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao at sa ating mga ka-TH in abroad. Sana ay nasa magandang kalagayan dyan sa Israel. Shout out sa taga-Israel dyan. Ay hintay-hintay lang tayo. Sabi ni Donald Trump ay 2 linggo na lang ay wala ng danger dyan sa Iran. Kasi meron na silang kausap na taga-IRGC at isang general ito. Tinatawag nila na friendly general. Okay, kaya sana ay by April ay babalik na sa sa dati ang presyo ng mga bilihin pati na gasolina. 'Yun ang sabi ni Trump na aalis na sila by after 2 weeks. Pero siguraduhin niya na tapos na ang problema diyan sa Hormuz. Makakadaan na yung mga barko na bumibili ng oil. Alright, so ito nga, paakyat ng tropa, paakyat na kami ngayon sa bundok. Meron kasing ipa-analyze tong ating mga kaibigan. Kasama ko ang penduluman, the penduluman. Okay, so ito na kami sa site. At ito kagad ang unang sign na tinuro sa akin, triangulo na dots na malalim. Nasa 3 inches ang lalim ng mga tuldok na ito sa bato. Kaya kapag ganyan na malalim mga ka-TH, yan ay 90% naman made. Lalo na kapag nag-triangle ang mga malalim na butas, sinadya na yan. So meron dito sa unahan, unang bumulaga sa amin yung triangle dots. So ibig sabihin ng triangle dots, ito na lugar, ito na site, pero hanapin nyo sa 3 bato na malaki sa area na yan. So ito yun, malalim yan. At nakaturo siya northwest, kasi mahaba yung northwest. So ang direksyon nito ay papuntang kaliwa. Northwest siya, hindi eksaktong west. Ganyan talaga ang hapon kapag nagtatak sila ng mga dots, nakabase yan sa kumpas. O kaya yan ay northwest ang ibig sabihin yan. Okay, so merong triangulo na dots. Malaman mo na kasama na dot kasi malalim siya at malapit siya sa kasama niyang mga butas. Ayan, so yan ang unang sign na ang lugar ay merong treasure. Pero mamaya, papakita ko sa inyo na meron na namang counter sign sa unahan. Gamit lang ang dowsing rod ay natagpuan ko yung iba pang counter sign. Ayan, so totoo ang mga codes na dots lamang
kapag malalim. Pero kung masyadong mababaw ay parang natural made lang yan. Okay, so punta tayo sa unahan. Ayan, malalim-lalim yan, no? So yung pinakamalalim sa tatlo, yun yung ano niya, yun yung direksyon na tama. So grabe talaga gumawa ng code sa Hapon, no? Pati sa lalim ng butas ay nandyan ang meaning eh. So ang dalawa ay mababaw lang. Ang northwest ay malalim, so northwest ang direksyon nito. So tama naman kasi doon sa may northwest ay meron akong nakitang dalawang mata sa ilalim ng bato. Doon sa northwest yan. Dalawang mata na bilog. So doon na malapit na tagpuan namin ang tuka ng ibon. Yung ulo ng ibon na may tuka na nakatusok sa lupa. Okay, so huwag niyong kalimutan magdala ng martilyo na matibay. Pangpukpok sa bato. Kapag medyo kaduda-duda yung itsura ng bato, pukpukin nyo. Baka simento yan, mabubutas yan kapag simento. Ayan, so yan yung ano, pinaka maganda kaysa i-detect nyo ng detector. Kung detector lang na made in China, ay talagang mag-iingay yan sa mga bato na ganito. Kaya biyak ng biyak kayo ng bato, yun pala ay minerals lang na laman ng bato. Kaya yan ang problema sa China eh. Mura nga siya pero ingay ng ingay. Sa mga mamahalin naman na detector, siyempre nag-iingay din yan pero meron siyang ID na tinatawag. Mag-identify siya kung precious o hindi ang na-detect. So yung tinatayuan namin, hindi pa namin nalaman na dyan, yung bilog dyan na parang bula sa ulo, yan yung ulo ng ibon. At ang ibon na yan ay hugis siya na puso. Matulis ang puwit nito, hugis siya na puso, malaki siya. At mayroong letter C sa kanyang ulo, ayun no. Letter C na may dot. So dubli-dubli talaga ang ano, ang mga marka. Mayroong butas na yung malaki-laki and then C with dot. At ito yung mata, dalawang mata, isa yung malalim. Ayan no. At ito yung tinuro niya, ang stone map. Malaman mo na stone map kasi malapad ang mga stone map eh. So doon na sa stone map ang decoding mag-start. Itong mata, nakatingin lamang yan sa stone map, ibig sabihin, basahin nyo ang stone map. Yan yung mata eh. Dalawa yan na mata, yung isa mababaw, ito yung malalim. Direktang nakatarget yan sa stone map. At bandang kanan ay meron siyang ito, triangle yan, arrow yan, arrowhead, nakaturo din sa stone map. Ayun no. Square pala yung itaas, ito yung arrow. Ito yung arrowhead, ayan no. So ibig sabihin merong treasure sa box na tinuturo ng arrowhead. So ito yung tinuturo ng arrowhead. So counter sign ka agad. O ayan no, tinapyas talaga, malapad yung harap ng bato. At meron din siyang isang malalim na, ang tawag diyan Masako code eh. Kapag mga bilog-bilog lang, Masako code. Kay Prince Takeda daw yan, kapag mga bilog-bilog lang yung marka. Ayan, so ganyan no. Isang malalim na bilog sa baba. Ang sundan ay yung maliit na bilog. Kasi yun yung distansya. Yung malaking bilog, yun yung item or tunnel. Yung maliit, yun yung ano. Ito yan ay sitro, nakaturo yan doon no. Grabe ang galing talaga no. Teleskopyo yun. Nakaturo sa unahan kaya sinundan namin ang teleskopyo. Ayan no. Sinundan namin ng teleskopyo. Ang direksyon, ginamitan ko ng dowsing. At natagpuan talaga ng dowsing.
Kaya bilib na bilib ako sa dowsing. Mga distansya ba? Doon talaga siya tumigil ang dowsing sa ulo ng ibon eh. Grabe naman. Okay, so mamaya makita nyo yung sinasabi ko na mata. Kapag sumubra ka doon sa ulo ng ibon, pagdating mo sa unahan, meron namang mata na nakaharap sa'yo. At sabi ng mata, sundan mo yung tinitingnan niya. So ang tinitingnan niya ay ulo ng ibon eh. Sa unahan ito. Naka-straight dito eh. Straight na straight yung bato na may mata sa baba. Pinakababa ng bato, mayroong dalawang mata na bilog na bilog. Parang full moon ng mga mata eh. Bilog na bilog talaga. Ayan, so dito, ayan o. Sinundan ko na yung tinuro ng telescopic hole doon sa stone map. Kapag tinapyas na bato, andin maraming mga nakalagay na marka na kung ano-ano, stone map ang tawag dyan. Tinapyas na siya, malapad na. Parang doon nila nilayout. Naka-ano yan eh, naka-scale yan. So pwedeng inches, pwedeng meters ang mga kahulugan ng mga dots. Dito ay feet ang ginamit nila eh sa pagkadiskubre ko sa sukat, feet ang ginamit nila. So yan yung nakatalikod, hugis puso siya na ibon. Ang likod niya ay hugis puso. And then meron siyang ulo na bilog. Pinukpok nga lang kasama ko yung ulo na bilog eh. Akala niya nandyan yung laman. Nang linisin nila yung baba, ay tumambad yung tuka ng ibon na merong guide na line tsaka may mata. Grabe, ang ganda ng pagkagawa nito. Ayan o, hugis puso talaga yung likod ng bato. So inulit ko, kung hindi nagkamali sa dowsing, yun pa rin ang tinuro ng dowsing na direksyon. Ito yung likod ng ibon, yan. Subukan natin sa electronics kung iikot. Kung gagamit kayo ng ganyan na mga locator, i-angle nyo ng 15 degrees downward. Downward, pababa yung uso ng ano. Pababa yung paghawak sa locator para hindi siya ikot ng ikot. Ayan, so umikot siya, tumuro siya sa ulo. Yung bilog na parang bula. So ito na yung mata na na-discover namin, no? Nasa ano lang yan, 5 meters ang layo sa Dako ang pikas mata. sa ulo ng ibon o doon sa tuka na marker. Yan, dalawang mata yan. Yung isa nakatago. Ayan o. Tapos yung dalawang bato na nilagay diyan sa baba, nilagyan din nila ng mga dots. O, ibig sabihin ay diyan. At yung dalawang mata ano siya sa parang triangle eh. Nakalagay sa loob. So ito mismo yung tinitingnan niya at nang lapitan ko ay tumambad yung tuka ng ibon. Malaking bato yan. So ayan, may dot, mayroong dalawang mata. Nakatingin dyan. Kaya kahit wala kayong kagamitan mga ka-TH, kapag ang matagpuan nyo ay ganito na counter-counter yung mga sign, ayan o, pati yung tinibag nila na bato ay mayroong ding dot na nilagay o. Tinibag na yan at saka nilagay dyan para hindi makita yung mata. Ayun, goodbye na nga. Jackpot. Akala ko to noon, ulo ng elepante eh. Medyo malabo kasi yung mata kung walang antipara. Ayan, para kasing ulo ng elepante. Yan pala ay ibon. Nang linisin yung baba, tuka pala, merong mata. And then merong bibig. Grabe ganda o, ayan o. May mata, may tuka, nakanganga. Nakatusok yung tuka sa lupa. Ayan o.
Jackpot mga ka-TH. Totoo talaga yung dot and then may line na ganyan. Yan ay mga treasure sign na legit. Bakit nasabi ko na legit ito? Well, ito yung nakuha ng ating mga ka-TH. Tingnan nyo. Ang nakuha sa 3 meters. 3 meters lang yan ha, at narito na ang mga signs. Yan ay jar na may dot, na may heart. And then yung isa ay, yan ay left foot marker. Kompleto ha. At ito ay pointer na may dot rin, matulis. At meron pang isa na nagakamangha dito. Ito, hintuturo ng parang dinosaur. Nakaturo pababa yan. Doon yan sa 2 meters deep. At lalo na ito sa 3 meters. Yan ay hintuturo ng tao. Nakaturo yan pababa. And then lastly, well ayan no. Ano sa tingin nyo? Mga ka-TH, pag-comment mamaya sa ating comment section. Ako'y magpaalam na. Maraming salamat sa lahat. Paalam.